So ito na yung sitaw ni Dake. Ganda na. Sana makahabol tayo ng magandang presyo. Bali ano po to, 2 kilot kalahati. Hindi kasi natamnan tong, medyo dinalangan namin yung tanim. Ayan o. Kasi yung dati makapal, halos wala pa 1 dangkal yung pagitan. Ngayon 1 dangkal siguro pagitan. Pumipitas sila ng talong ngayon kay Dake. Ako'y mag-i-spray muna. Isingit muna ako. Hindi ako nakasingit kahapon eh. Dapat talaga schedule ko hapon eh. Kaya lang malakas ang hangin. Tumatama sa akin yung gamot. So ngayong umaga kalmado yung panahon. Singit lang tayo. Ito na yung harvest ng talong ni Dake. 260 kilos yung gold, tsaka 30 yung segunda. Ay 4. Saktong 300 kilos. Yan na ako ng pataba para sa farm 1. Pabaon. Saka gagamit tayo ng soil conditioner. Bumili ko ng diesel. Pinakargahan ko yung Travis. Ito 2.3. May laman pa yan ha. Tapos ito 3.7. Kaya ano eh 6,000. 6,000 lahat. Grabe. Soil conditioner. Tupos. Okay, thank you. Bili tayong plastic mulch. Wala silang plastic mulch dito eh.
Diyan sa Gawidya meron dyan. Meron ko yung plastic wipes. Sige, tingin pa akong dalawa. Isang ganito. Dalawa lang to. Ah, wala na? Ano lang, 3 feet. So ito yung gamit namin, 2.5 feet. Yung kasing binibili namin dati, 4 feet, hinahati namin. So 2 feet lang siya. Eh malaki yung tudling natin. Kaso ito na lang yung stock nila. So ngayon meron sila ditong 5 feet. Hati na lang namin para 2.5 din. Kailangan kasi malapad siya eh. Dahil mataas yung tudling. Okay. Para sa farm 1. Makapaglagay na kami ng plastic mulch. Bitis. Yan, singit-singit lang. Pagka walang pitas, whole day tayo dito. Pero pag may pitas, after lunch, siguro makabawas man lang kami ng isa o dalawang tatlong tudling. Para sa makalawa, wala tayong pitas. Whole day kami dito. Para maitayo na yung balag. So mag-ano tayo ngayon, mapabaon, tapos kakalaykay na namin sabay plastic. So ito, isip kalahati ng lupos. Okay, buhos mo lahat kayo. May itong yan ninyo. Dalawa sa ano para kailangan kasi nating matansya para magkasya. Wala tayong timbangan eh. Ha? Subukan mo nga, tinan mo kung meron? Wala tayong timbangan. Kailangan dito siya sa gitna para matabunan. Yung complete fertilizer na to, yung NPK, meron ako nabasa, hindi ko alam kung tama yung pagkakaintindi ko. So ganun ang nangyari kahapon, kaya hindi ko na ituloy yung paggagayak namin sa farm 1 dahil yung video ko nakurap na naman. Nag-i-slow mo siya kaya maraming footage ang hindi ko na isama yung paglalagay namin ng plastic. So tutuloy na lang natin mamaya. Pipitas muna tayo. Jape! Bili ko ng bigas 1.5 isang sako. Dati lang na nakukuha namin 1.1, 1.2. Ay. Wagi sa spring head na. 170 kilos sumatras yung pitas ng James Squad. Tsaka 3 segunda.
Dahil bunga guys, oh. Nakakatuwa. Ayan, oh. Baka sumulong ulit yung pitas ko sa Makalawa. At medyo nabawasan na yung mga tusok. Hindi kagaya dati pagpasok mo may makikita kang dilaw. Meron man ngayon pa isa-isa, pa dala-dalawa lang. Ang in-spray ko po dyan yung salvo. Ayan, oh. Ganda, oh. Yung pang-6, pang-7, pang-8. Ayan, baka sumulong. Pasulong ang pasulong kahit maka 5 bundle, 6. So maganda yung naging resulta. Masaya ako sa naging resulta ng project ko na to. Ayan, oh, kaganda ng mga bunga, oh. Nasa taas na sila, oh. Ayun, oh, dami. Kakatuwa, oh. Oh. Pakita ko lang. Flex ko lang. Pagmamalaki ko lang tong project ko na to. Gandang tingnan naman. Kasi yung ganitong balag, nahanginan sila. Yun ang importante kasi pagka nasusuffocate din yung ampalaya, doon na sila nagsisimulang umatras. So kailangan din nila ng oxygen. Kagaya itong balag na to, pag makapal na, hindi na nakakapasok yung hangin sa loob. Kaya yung iba nagpo-pruning dyan sa baba para nakakapasok yung hangin. Kaya lang ang diferensya kasi nung nagpo-pruning, ako nanghihinayang ako yung ibubungan ng dingding na yan, posible mo nang mabawi yung gastos mo sa dingding pa lang, lalo na pag tumama ka ng bungat presyo. Kaya ano din kanya-kanya rin ang diskarte. Ayan, pinapag-grass cutter ko na kay JP to, para pinapauna ko lang yung dadaanan ng tubig para mapatubigan namin, tas tanim na. Tsaka na lang natin lilinisin yung gitna. Importante makauna yung tanim. Hindi dumating yung isa kong kinukuhang makakasama ni JP. Siguro sa Makalawa gagawin ko ng 2 para mabilis ang trabaho. Ang gym squad kasi hindi ko na makuha ang obras. Dati kasi pagka pumitas sila kay Dake, obras sila sa akin, sa amin ni Dake. Tapos pagka may trabaho kung kailangan gawin dito, no obras ko sila. Ngayon di na pwede kasi okupado na sila dahil doon sa ampalaya sa farm 1 kasalukuyang magagayak. Tsaka ito sa kanila rin to, sa gym squad din to, tatamnan din namin ng sitaw. So isang pitas pa dito, patatabas ko na yung mga puno ng ampalaya, tapos patubig, tatamnan na ng sitaw. Ayun, meron pang masisimot. Siguro mga 5 kilong buto ng ampaya ng sitaw. Tapos yung sa akin doon mga 6-7, maluwang-luwang yun, mahaba-haba. So sana hindi magloko yung video ngayon. Hindi ako nakapag-upload kahapon.
Okay, day 3 tayo dito sa paggagayam dito sa farm 1. Ito, pinasadahan ko na to kahapon. Hanggang dito lang yung hangganan ng balag. Tapos ito, pastulan ng kambing. Pag nabasa ito, tutubuan ng damo, tapos konting pataba. So ayan, sa mga nagtatanong po, kumukuha ng idea, ito yung kinuha kong plastic 2.5. Kaya lang yung nakuha ko dalawang rolyo na lang, naubusan ako. At hindi ko alam, meron palang 5 feet. So kumuha ko ng isang 5 feet, sinubukan ko, tsaka ko hahatiin. Medyo makakatipid ka ng mga 130, 140 sa 5 feet. Gagawin mong dalawa, 2.5 din siya. Kasi yung dati namin gamit 4 feet. Kasi nga maliit lang yung tudling. Yan, ganyan lang, hanggang dito lang yung 4 feet. Ayun, 2 pag hinati mo. Ito, dahil mataas yung tudling at malapad, may sakto-sakto lang yung 2.5. So recap lang ulit natin. Paggagayak para sa ampalaya. Una, papatisgo mo, mas mainam kung padiligan mo muna ng konti pagka tuyong-tuyo yung lupa. Patisgo mo, mas malalim ang hukay. Tapos roto. Pagka medyo buo-buo pa, paulit mo ng roto. Magastos lang pero maganda na may kalalabasan. Susunod nun, tudling na. Tapos maglalagay ng pabaong pataba, plastic mulch. Pag nayaring plastic mulch, itatayo na yung balag. Ito na nakuha na namin yung eskwala nito. Nagsukat kami magkabilang dulo, magkabilang gilid. So yun ang importante para walang masyadong, para magpantay yung balag, hindi yung may sobra-sobra or hindi diretso. Baka importante yan. Marami nag-aalala dito sa makina, bakit daw paatras. Well, kinukonsider ko naman po yung mga comments nyo guys. Iniisip ko, ayan, meron ako ipapakitang video sa inyo, ganyan ang balak ko. So ganito sana yung plano ko, palalagayan ko ng attachment na ganito. Ayan, paatras, apakaganda ng tudling. Pwede mong gawing bilog pa yan sa ibabaw versus dito sa pasulong. Ayan, okay din naman siya. Kaya lang, ito yung problema yan. Hirap kang tumutok sa makina kasi nga maaapakan mo yung tudling. Pero maganda naman pareho. Kung tutusin guys, lahat naman ng mga machine na merong talagang delikado talaga. Kaya nga meron tayong mga caution, kailangan pag-aralan natin. Ito yung at paatras nito, wag mo lang gagamitin yung tersera or segunda, pero pag primera lang, napakabagal lang ikot niyan, ng lakad niyan. So malalaan natin, pag-aaralan natin kung ano yung maganda. Papagawa ko sa mga marurunong soon, para isang pasada lang buo na yung tudling. Hindi yata abot. Abot ka. Abot ka. So sobra pa yan. Abot ka. So ito guys, ginawan ko ng tali para isang tao lang maghihila. Dati kasi 2 tao pa yung naghihila. So less less trabaho. Isang tao lang maghihila, lagyan mo lang ng tali at saka yung kahoy na papalub. Papasok dito. Tatagalog kasi hindi naman gamat. So ayan. Sak ka ba nagmamaraton? Sak ka ba nagmamaraton? Kaya huwag niyo pong kakalimutan, sa plastic mulch laging nakataas yung kulay gray dahil maraming explanation dyan. Pag nasikatan ng araw, nasisilaw yung mga maninira at yung amoy ng pesticide, insecticide nandyan, kumakapit, hindi yung black. Tsaka ito nakarolyo siya para pag hinila mo yung gray, hindi diretso lang. Imagine niyo, baligtarin nyo, mabigat siyang hilahin pagka yung itim ang pinaibabaw mo. So yan talaga yung niya, purpose niya. Kasi meron ako nakikitang mga naglalagay ng plastic mulch, yung itim ang nasa ibabaw. No, nasa ganda. Ayan.
Papakita ko sa inyo yung nabili kong isang 5 feet. Hatiin ko na lang. Palagay ko kukulangin pa to. Ayan o. So yan, ang mangyayari dyan 2.5 din siya. Hatiin natin ang gulok para makatipid tayo. Sinubukan ko yung lagari dito kaya nung tagal. Ito pag ay lumiko siya nyo. Ito pag matalim yung gulok, sandali lang to. Putot na yan. Konti na lang. Ikot mo ba? Yan. Putot na yan. Yan, naputot na. Naputot. Sorry. Okay. Maglalagay pa tayo ng dalawang pamatid sa gitna, yung daanan ng tubig. Pero diniretso na namin yung plastic mulch. Pag-aaralan muna namin kung saan yung mababa para gagawa tayo ng kanal doon. Tsaka na lang puputulin yung plastic mulch para diretso. May papakaigot. Ay! Saguli. Ganado yun. Iba talaga yung maiinasan. So dito guys, bakit hindi na lang ako mag solar? Marami din nagtatanong. Dito po kasi guys, itong farm 1 natutuyo lang to pagka March, April, May. Yung siyam na buwan na yon, matubig yan dahil sa irrigation at yung ulan, mababa siya. So kung maglalagay tayo ng solar dito, hindi masusulit. Ang plano ko kung magkakaroon ng budget, yung solar na portable, pwedeng ilipat. Nakapag-inquire na ako nun maabot siya ng 120 hanggang 130k kasama yung may gulong. Kasi nga nagre-renta lang tayo, kailangan talaga ganun yung pwede mong ilipat. So itong kawayan namin na to, siguro mga nasa 105 kung mahigit 100. Pero dito mga kailangan tayo ng mga 100, 50, 100, mga 130, 120. So kukulangin pa to siguro mga 15 piraso o 10. Siguro magdadagdag pa ako ng ito kasi medyo maliliit. Kukuha ako ng malalaki pang duluhan, lalo na yung sulukan na yan. So yan po yung magdadala ng balag, yung sulukan, dulo, kailangan malalaki, saka yung matitibay talaga. O yan na siya. Okay, bukas buo na yan. Pagtayo na tayo ng balag sa susunod na araw. Okay, maraming salamat po. Kita kits sa chat.